Yan, magandang araw mga ka-Swiss boy. Bali, dito ako sa bahay ngayon. Yan. Kararating lang natin. Kararating ko lang pala actually. Well, hindi muna about paints ang aking vlog ngayon. So, kwentuhan lang tayo. Ano po? About story ng kaunting nangyayari din sa buhay ko. Yan. Bali, ayan. Pre. Pre. Bali, ayan. Kanina, pagsarado ko ng tindahan. So, nakamotor lang naman ako pa uwi. Pangitim ko kasi mainit, walang aircon sa tindahan. Ayan. So, yan. Tuloy ko yung kwento. So, napadaan ako sa along dito sa Santo Tomas, Batangas, no? Dito lang may tindahan ko. Meron diyang bagong bukas na, actually hindi man totally bagong-bago. Mga less than a year na siguro. South Supermarket, no? South Supermarket. Kasi yung istorya na yan, itong kikwento ko sa inyo is that was 1998 nung nagtrabaho ko diyan sa supermarket na yun as a butcher. So nagkakat kami ng mga baka, baboy, no? So yan. So yung kwento na is about dun sa South Supermarket na yun nagtrabaho ko. And yung South Supermarket na yan is nasa Alabang Town Center siya, no? Alabang Town Center. So yung panahon na yun, siyempre ako ay walang-wala kasi nag-uumpisa, 18 years old. Panahon na yung natanggap ako. So pinasok lang din ako ng isang kapitbahay doon sa bahay ng tita ko, natin nakikitira lang ako, ano po. Baby, naka-vlog ako. Mag-hi ka? Huwag na. Sige. Hello, baby. Ito yung anak ko. Halika, Aslan. Aslan, oy. Aslan, come. Nalaga na yung aso. Ayan. Tuloy, to be continue. Nawawala ako. Yan, bali. Doon sa Alabang Town Center, meron dong isang bakery na, as in, ang pagkakaalam ko nung panahon, isa high-end bakery siya. Ang pangalan niya is Pan de Manila, no? Pan de Manila. So, during break time, meron kaming split time dun eh. Yung patay na oras, like magbe-break ka ng 3, babalik ka ng mga 2 hours yata. So, may time kami para mag-ikot somewhere dun sa area. So, pumasok ako dito sa Pan de Manila na to. And, nung time na yun, siyempre, walang-wala. So, bigla ako napatras kasi nakita ko yung mga price niya, ang mahal, no? Yung mahal ng mga tinapay nila ng panahon na. Siyempre, yung level ng pamumuhay ko ng mga panahon na yun is, as in, sobrang, ordinary, sobrang below ordinary kasi nakikitira. Ang alam kong natatandaan ko is 196 yata yung aming yung sweldo ng mga panahon, 96 per day lang, mga ganun. So nakita ko doon yung mga tinapay, medyo mahal, no? Then na-challenge ako, sabi ko, pag sweldo ko titikim ako ng isang tinapay dito. And to be short, no, may sumeldo ako, and then bumili talaga akong tinapay, isang pirasong pandesal. I don't remember yung price niya, yung exact price, but maybe mga 3 pesos. 3 pesos yung isang pandesal, which is napakamahal na yun ng mga panahon na yun. And then kinain ko siya. So mayroon akong na-taste na kakaiba talaga, no? Malambot, medyo may tamis. Masarap yung texture ng pagkapandesal niya. Kasi and doon na-amaze ako na siyempre yung tindahan na yon and yung place na yon is
nasa Along Ayala, Labang area, as in high-end na. So, physically, most of the customer nung tindahan na yan is mayaman. As in, may above average, above, siguro above middle class, mga ganun. Malimit, hindi ko masasabing lahat. And then, ayun, medyo, alam mo, yung pagka kumakain ka ng mga traditional tinapay natin, like yung pandesal natin, medyo matigas, crunchy. Tapos, yung, alam mo, yung putok, yung, ang tawag sa amin, may Sputnik pa. Merong tag pandiagwa, alam mo yung mga ban na yun. Pero iba yung texture niya. So, medyo matalas yung texture ng mga local natin, yung mga local bread natin. And then yung texture ng bread na yun is very fine. Hanggang ngayon, soft, very fine, at masarap talaga. So, sabi ko, may ganung pagkakaiba. And then, yun, challenge ako sa buhay ko talaga nung panahon. Although nung panahon naman, siyempre, ang goal ko talaga is yumaman, lumayas ang buhay, ako na maging mahirap. And then this afternoon, ayan, napadaan ako dito sa bagong bukas na South Supermarket, and nakita ko merong Pandi Manila. Yan dyan sa Santo Tomas, Batangas, na merong Pandi Manila. And yun, try kong bumili at balikan yung memories ko. Kaya lang naman nakapag-vlog ako, napakwento ako ng ganito, is dahil yun lang, naalala ko dahil ilang taon na nakakalipas to 2024 na, napakatagal na. Ano po, share ko lang, no, yun, bumili ulit ako ng pandesal. Eto siya, pakita ko guys. Binablog ko lang tong experience ko kay Pandi Manila. Guys, eto. Ayan, bumili ako ng pandesal ni Pandi Manila. Eto. Ayan siya. And bumili din ako ng eto. Eto, ayan, Coco. Ayan, dumi ng umay ko. Ayaw ko lapit. Ng pintura. Ayan guys, hindi ko makita. Ayan. Mango jam. So, ayan. Sa pagkakataong ito guys, ay titikman natin ang pandesal ni Pandi Manila. Yan. Yung bumabalik lang yung memory ako, no? Okay, sorry. Ang dumi ng kamay ko. Sorry talaga. Kasi ang business ko po is paint mixing. So, hindi ako nakapaglinis masyado. Pero, papapalaman lang ko to sa may bahay ko. Ayan guys, pakita ko sa inyo. Ito siya. Yan, ang pandesal ni Pandi Manila, no? And ito yung palaman niya. So, let's do a taste test. Hindi ko mabuksan. Medyo mabigat. Ayun. Ayan. Wow, ito guys, kanilang, hindi ko pakita yung kamay ko. Ang dumi. Yan. Mango. Bear, help me please. Let me put a palaman dito. You make palaman. Okay, Then I will do the bite. And then after I bite, I end this vlog. No? Wala lang. Good to share. Kasi syempre, yung life ko, 1998, and may shadow ng malayo ngayon. Hindi naman sa nagyayabang, medyo malayo-layo na ako. Kaya ko nang kumain ng 3 beses ang araw. Guys, eto na. Hindi ko alam kung paano ko hawakan to. Kutsarahin ko lang muna kasi madumi gamay ko. Ayan guys. So, ayan, may palaman siya. Ayan, mango jam. Ano mango jam? Yes. Mango jam. So, hindi ko na masyadong ilalapit yung kamay ko kasi madumi. Pero malinis po yan. I don't know. Ay, guys, hinugasan ko muna yung kamay ko. So, para naman hindi kayo masyadong madire sa kamay ko. So, gagawin ko dito sa kutsara ko kakainin. Let's do the bite.
It's the same, guys. Masarap din talaga ang pandesal nila. Well, siguro na maintain nila yung quality ng kanilang pandesal. Ayan, guys. Ayan, guys. So, i-end ko na yung vlog ko na to. Just to share with you lang, no? Yung experience ko dito kay Pandi Manila. Hey, guys. Thank you.